Yo, what's up mga tropa? Salamat nga pala sa suporta nyo at nagbabalik na ulit tayo dito sa ating Sai TV Printing channel. So ngayon nakikita nyo dito sa screen natin, ito yung trending ngayon sa printing business, photo frame na nakikita nyo. Etong kay Catherine Bernardo na to, etong ganito sa screen natin. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa nito sa Canva. Canva lang yung gagamitin natin dahil hindi naman tayo ganun kagaling sa Photoshop at alam ko yung mga nagsisimula sa printing business ay hindi rin magaling sa Photoshop, kaya Canva yung gagamitin natin para madali lang. Dahil nga dito sa Canva, easy to use lang siya. So eto no, meron tayong template dito sa mga nag-avail sa akin ng one-time access dito sa cloud server ko. Message nyo ako kung gusto nyo mag-avail na itong cloud server na to para ma-access nyo lahat ng mga template ko dito. At sinasabi ko nga, eto yung isa sa mga template na nakalagay doon. Ayan, yung ganyan. Dito, drag and drop na lang yung gagawin ninyo para maagawa kayo. Pero at the end of this video naman, or pagkatapos ko ituro sa inyo to, gagawan ko kayo ng tutorial step by step kung paano gagawin kung wala kayong mga template. So dito ipapakita ko muna sa inyo dito sa template natin sa mga nag-avail sa akin nung package. So drag and drop na lang kayo dito, wala na kayong ibang gagawin pa dyan. Drag and drop, ganyan lang, 'di ba? Wala nang hassle pa. Tapos etong nasa gitna, delete nyo lang yan, lalagyan nyo lang siya ng ganito. Tapos edit photo, tanggalan nyo ng background, tapos edit photo ulit, pindutin nyo yung effects dito no, sa effects, click nyo yung shadow, tapos outline. May kita nyo, nagkaroon na siya ng outline. Napakadali lang niya, 'di ba? Ayan, meron na tayong output mismo. So i-save nyo lang to, 'di ba? Napakadali, nakaless kayo ng time kung meron kayong mga template. Pero tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng ganito step by step. Kung ayaw nyong mag-avail sa akin ng template, no, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pinipilit at tuturuan ko kayo talagang step by step. So ayan no, eto, pwede nyo na tong i-print kung anong gusto nyo, 'di ba? Da-download nyo na lang yan, 'di ba? Drag and drop lang yung nangyari, napakadali lang. So mag-move forward na tayo sa step by step kung paano gumawa ng ganito kung wala kayong template. So unang-una, syempre kailangan meron kayong Canva Pro, or kung wala man kayong Canva Pro, ang magagamit nyo lang doon na mga photo frames, yung mga libre lang. So kapag nandito na tayo sa homepage ng Canva, click nyo lang tong create design, tapos mag-click kayo ng customize size, input nyo dito kung anong gusto nyong size. Pero ako dito sa tutorial ko na to, ang gusto kong size ay yung 5R. Ano ba yung 5R no? I-google nyo na lang, ang size nya 5 inches by 7 inches no. So dito itatype ko lang pliers para meron nang nakaset up. Ayan no, nakalagay portrait. Click nyo lang siya, naka-inches na yan. So once na na-click nyo na yon, meron na kayong blank canvas, or yung ewan ko, basta yun ata yung tawag doon no. So etong height 7 yung size niyan, tapos etong width 5. So isipin nyo paano nyo gagawin yung ganito. So dito dalawa, dito tatlo. So isipin nyo, kung magaling kayo sa math, syempre may isip nyo. Pero ako hindi ako masyado magaling sa math, ikakalkyo ko na lang siya. Isipin nyo yung height niya dito 7, tapos yung dito 5. So di-divide mo lang, 7 divide mo muna siya ng 2, 3.5. So kailangan yung height dito ay 3.5, tapos dito sa width niya ay 2.5, 'di ba? Dahil 5 divide by 2 mo siya, 2.5. So tandaan nyo yung mga numbers na yan, or kung paano ko ginawa yung pag-compute. So kaya ako sinabi yon or itinuro, dito na kayo magsa-search ng photo frames. It doesn't matter kung anong photo frame yung gagamitin nyo dito. So kung makikita nyo dito sa naka-post dito, kay shoutout dito kay Crisel, kung sino ka man, ayan, makikita nyo yung photo frame na ginamit niya, may outline pa na kulay puti. It doesn't matter kung ganun yung gagamitin nyo or hindi ganun. Depende sa trip nyo na lang yan, 'di ba? So dito mag-search na kayo ng photo frame. Hanapin nyo dito yung pwede nyong ma-edit yung kanyang ratio. Ayun, kagaya nito no, pwede siyang ma-edit dahil hindi nakalock. Ang gagawin nyo dito yung height 3.5. Tapos dito 2.5. Ayan. So ganyan. Tapos eto, pindutin nyo lang yung alt, tapos drag. Or pwedeng right click tapos copy tapos paste. Ayun, pwede yung ganon. So makikita nyo, meron na tayong dalawa. 3.5 yung height, 3.5. Add nyo lang yon, syempre 7. So dito natitira 2.5 din. Maghanap kayo ng frame din dito, or kung gusto nyo, eto na rin yung gamitin nyo. Pero i-resize nyo lang.
ang gagawin nyo ay kuha kayo ulit ng calcu, 7 divide mo ng 3, 2.3. So ganyan yung gagawin mong height. Position, dito click mo yung position, punta mo sa height, tapos enter. Tama na yung width natin. So ganyan, 'di ba? Drag mo lang ulit. Tapos dito. Ayan, 'di ba? So goods na goods. So ulitin ko, ayan oh, mag-click lang kayo dito. Ulitin natin. Photo frame, search nyo photo frame. Tapos maghanap kayo dito ng pwede nyong ma-edit na frame. 'Di ba? Napakadali lang. Ito no, yung ganyan. Type nyo lang photo frame, click nyo basta yung na-edit yung ratio, yung hindi nakalock. So ito na, meron na tayong template. So mag-download na kayo kung ano yung mga photos na ilalagay nyo. Ako ang ginamit ko sa sample ko etong si crush na crush ko tong singer na to. So eto, drag and drop na lang din tayo dito. Ayan, wala na kang ibang gagawin pa. Drag and drop na lang. Dito. Tapos eto pa, 'di ba? So yung solo niya, ito napili ko solo. Dito sa solo, click nyo lang to, tapos edit photos, remove background. Automatic na yan dito sa Canva Pro. Wala na kang ibang gagawin pa, hindi na kagaya dun sa Photoshop na minsan tinitrace pa. Although ngayon no, yung Photoshop ay meron na rin siyang one-time remove background. Ayan, adjust nyo lang yung height. So, para magawa natin ng outline, click nyo lang tong photo nya, tapos edit photo. Click nyo tong shadow dito sa effect, under ng effect. Kung wala pa sa inyo yung effects, kapakapain nyo lang tong edit photos. Hanapin nyo yung kung hindi ako nagkakamali ay duo tone ata yung napindot ko neto. Eto no, click nyo lang tong duo tone, tas lalabas na tong shadows. Pero nandyan lang yan, hindi mawawala tong shadows na to. May mga mangilan-ngilan lang na senaryo na mahihirapan kayong hanapin yung effects na shadow, pero nandyan lang yan. Tapos dito, click nyo na yung outline. Kung napansin nyo, nagkaroon ng black, gawin nyo lang to, pindutin nyo to, palitan nyo siya ng kulay white, or kung gusto nyo kung anong kulay yung desire ninyo, diba? Pero ang pinaka-trending nga, ito yung white, ganyan. So adjust nyo na lang. Ayan, meron na kayong template. So nasa sa inyo kung gusto nyong kagaya nito, nasa kabila yung tatlo, nandito yung dalawa, or kung liliitan nyo to, diba? Teka lang. Click nyo to para hindi madrag. Ayan. So mas maganda kung full body. Ayan, naka-outline siya, 'di ba? Ayan, medyo liitan lang natin para kita lahat, 'di ba? So goods na goods. Ayan na, pwede niyo na tong i-print. Ganyan lang kadali gumawa sa Canva, no? Sana nasundan nyo. Ulitin ko para makuha nyo yung size nito, yung length at width, i-divide nyo. Dito 7, dinivide ko siya ng 2, 3.5 dito, 2.5 dahil 5 yung width niya. So, ayun lang. Salamat at sana natutunan nyo to. Kung gusto nyo mag-avail ng one-time access sa cloud server ko, message nyo lang ako. Pero kung ayaw nyo namang gumastos at nagtitipid kayo, aralin nyo na lang talaga kung paano gumawa ng template, at hindi ko naman kayo pinipilit na mag-avail ng template natin. Pero kung mag-a-avail kayo, titiyakin ko na sulit yung mga ibabayad nyo, dahil yung ibabayad nyo ay hindi ko naman kikitain yan, dahil ipambabayad ko lang din yan para ma-maintain ko yung cloud server ko na to. So ayun lang, sana natutunan nyo kung paano gumawa netong trending ngayon na template na yan, yung photo frame, photo collage. Hindi ko na maalala kung sino yung nagpauso niyan. Ewan ko kung si Catherine Bernardo talaga, 'di ba? No, napakaangas, no. Ito pa yung isa ko na nakita. Ito naman yung ganito, pahabol lang din to, add na lang natin. Kung makikita nyo, yung mga outline na puti na ganyan, napakadali lang idagdag niyan. Click nyo lang tong elements ulit, tapos i-type nyo line. Ayan, 'di ba? Tapos ganyan. Dito medyo papayatin nyo siguro. Teka lang. Hanap tayo ng medyo maliit-liit na linya. Ito siguro. Border weight. Medyo mapayat naman, no? Hanap tayo. Ito. Ayan, ito. Na-edit weight niya. Ayan, no? Diba? So, kung gusto nyo ganyan, para magaya natin tong ganito, ito, yung ganyan, no? Yung may linya-linya. Napakadali lang yan. Click nyo lang to. Pindutin nyo yung shift. Pindutin nyo palagi yung shift para straight. Kasi pagka hindi nyo pinipindot yung shift, gumagalaw. Didiinan nyo yung shift para gitna. Ayan, nasa gitna na siya. Tapos click nyo lang to, drag, alt, tapos drag nyo lang. Ayan o, tapos i-rotate nyo lang 90 degrees. Ayan, lagay nyo lang dito sa gitna kung gusto nyo. Ayan o, tapos pindutin nyo yung shift para diretso. Diba? Ayan na yan. O,
Diba? Napakadali lang. Ganyan lang gawin nyo, no? So, nasa sa inyo kung gusto nyo medyo payatan yung dito, no, yung line weight. Ayan, kung gusto nyo medyo nipisan, ayan, nasa sa inyo. At least naituro ko sa inyo at alam ko naman na sana nagets nyo to kasi napakadali lang na ito. Wala nang etche-bureche pa, direct to the point talaga. Sana patuloy nyo akong suportahan dito sa aking channel na to. Message lang kayo kung anong mga katanungan nyo at kahit papano pipilitin nating sagutin yan. So ayun lang, bye-bye. Tandaan, wag magpapauto kay Idol Rapi. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito? Mamigay ka